Po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen po ba? So, bago po tayo magsimula, manalangin mo muna po tayo pasumandali. Po, magpasalamat po tayo sa ating Ama. Ano po, pumikit po tayong lahat, manalangin po tayo. Aming Amang nasa langit, maraming salamat, Ama, sa umagang ito na ibinigay mo po sa aming lahat upang makatayo kaming muli sa iyong harapan. Tunay nga na karapat dapat ka sapagkat ikaw ay mabuti at dakila. Kaya naman sa umagang ito, Ama, kinikilala ka namin ang iyong presensya sa lugar na ito, ang iyong banal na presensya sa aming harapan. Purihin ka, dakilain ka. Sa iyo ang mataas na papuri. Maging ang aming mga buhay ay sa iyo lamang. Ngayong umaga, sa iyo ang karangalan at pagkilala, magpakilanman. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ako muna po yung representative, sabi nga po, ni Pastor. Sabi po ng ating Ama at ni Jesus na po ngayong umaga. So handa na po ba tayong lahat? Nasisilaw ko sa ilaw. Ano po? So, speechless po talaga ako kasi nagpapasalamat po ako sa kay Father kasi talagang yung will niya, kung ano talaga yung nais niya, yun lang po yung matutupad. At wala talagang kahit na ano para sa sarili po natin. Tama po? Kahit po itong umaga na to, nakita niyo po kung gaano minamahal ng Diyos yung kanyang mga anak. At kung paano po niya, sabi nga, pag lumapit ka, kakatagpuin ka niya. Ganon po katapat yung tatay na meron po tayo. Sa kabila ng lahat. So, simula po tayo ngayong umaga. Yung akin pong title ay Purification or Refining. Basahin nga po natin. Purification, refining. So, galing po pa rin, doon pa rin po natin to binase sa Grow Series ni Pastor. No po? So, sa Tagalog po, ano po yung nakalagay? Paglilinis at pagdadalisay. So, handa na po ba kayo? Amen. No po? So, sabi nga po, ang utos po sa atin ng ating Ama ay lumago. So ilang linggo na rin po nating tinatalakay yung tinatawag na grow o paglago po bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga, ito po ay masasabi ko na utos na po ito sa atin na tayo ay lumago. Kaya ano pong ginagawa natin? Siyempre, nagtsatsaga po tayo at nagsusumikap na ma-meet natin kung ano po yung nais ng ating Ama. Tama po ba? So, lahat po ba tayo nagsisikap? Lahat po ba tayo nagchichiga na makamit kung ano yung nais ng Diyos, na magawa kung ano yung nais ng ating Ama? So, kung babalikan po natin, ito po, halos siguro tanim na sa buhay natin. Hindi na po natin ito makakalimutan. Yung plano ng Diyos sa ating buhay. Kung bakit niya tayo nilikha. Kung bakit po niya tayo, sabi nga, binuhay. Nakawangis at katulad po niya. Ano pong nakalagay dyan? Para maging ganap o maging katulad po niya tayo. So makikita niyo sa pinakagitna. So yun po yung goal ng ating buhay. Tayo po ay maging perpekto. Ano po? So para saan po ba yung ginagawa ng ating Ama? Kung bakit niya tayo hinihikayat na maging katulad niya? So ayun din po yung sagot. Ano pong nakalagay? To take care of kingdom. Sabi po sa baba, sa Tagalog, pangalagaan at pamahalaan ang kaharian na ibinigay ng Diyos sa atin. Kumbinsido po ba tayo lahat? Kumbinsido po ba tayo lahat? Parang mas malakas dito. Eto po ba? Young ones, sabi nga ni Pastor, young ones, kumbinsido po ba tayo? Ayun.
Akala ko natulog na eh, no? So sa mga inaantok, kurutin nyo na lang po yung inyong mga sarili, no po? Para magising po tayo. So yan po, yung nais ng Diyos para sa ating buhay. Na sa pasimula pa, alam po natin, bago pa man tayo nabuhay o nilikha ng Diyos ang tao, yung kanyang plano ay inilahan niya na o inihanda na po niya. Ano po? So sabi nga, paano po ba natin gagawin yung mga ganitong bagay na maging perpekto po tayo paglago po natin? So syempre po, balikan po natin yung mga nakaraang mensahe ni Pastor kung saan unang-una, deny yourself. Or itanggi natin yung ating mga sarili. So ginagawa po ba natin or nagagawa po natin yan? Disiplina. Ito po, sabi nga, mahirap. Mahirap po ba yung disiplina? Mahirap po ba? Kung ikaw ay magulang, nagdidisiplina ka ng mga anak, mahirap po ba magdisiplina ng mga anak? Kung ikaw naman ay anak at dinidisiplina ka ng iyong magulang, mahirap din po ba na dinidisiplina ka ng iyong magulang? Opo, naku, may sumagot. Opo, depende po sa ating pagkaunawa, pero bilang anak, ako po, mahirap po talaga. Kasi ayaw mo sumunod pero kailangan mo eh, maano ka eh, baka mapaluhod ka sa munggo, kaya mapalo ka pag di ka sumunod. No? So, ito po yung mga gagawin natin or kumbaga naging application po natin sa mga nakaraan. Ano pa po? Exercise authority. Ilaban po natin yung ating karapatan or gamitin yung kapangyarihan na ibinigay po ng Diyos sa atin. Ang pinag-uusapan po natin ay ang ating paglago. Tama po ba? And then ano po yung isa sa pinakamahalaga, yung huling-huli. Sabi po, come into the room. Pakikipag-usap sa Diyos o pakikipag-niig sa Diyos o yung tinatawag po nating panalangin. Ano po? So kung saan, dito po, ito na po yung kumbaga parang final na dapat ay araw-araw, hindi lang araw-araw, kundi oras-oras, meron po tayong connection sa Diyos. Gaano po kahalaga yun? Para makayanan nga po natin, paano po natin itanggi yung ating sarili. Opo. Yun po kasi yung isa sa pinakamahirap siguro na masasabi natin suffering sa pagsunod po natin sa kalooban ng ating Ama. Ano po? So sabi po sa Filipos 1:29, dahil pinagkaloob na sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. So katulad po na sinabi ko kanina, yung pagsunod po natin sa Diyos, talagang kalaki po pala yung tinatawag na suffering. Kasi yun po yung tinuro sa atin, bukod po doon, yun po yung katotohanan at realidad na dapat po nating tanggapin. No po? Na hindi lamang nung tumanggap tayo kay Kristo at sumampalataya paniwalaan lang natin yung sinasabi niya, kundi kalakip din po pala nun may paghihirap na pagdadaanan ang bawat anak ng Diyos habang sumusunod at sumasampalataya po tayo sa Kanya. Ayan, tama po ba? So, lumalaki o lumalago, kalakip ang pagtitiis ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos. So, ano po ba yung mga pagtitiis na meron po tayo? Kanya-kanya po tayong sitwasyon sa buhay. Araw-araw po, iba-iba yung mga kinakaharap po natin. May kanya-kanya po tayong mga suliranin. Pero ganun pa man, lahat po ng yon, para kanino po ba? Para kanino po yung karangalan? Para kanino po yung pasasalamat? Sa Diyos pa rin po. So sa paglago po natin with suffering, mga pagtitiis ng buhay po natin, kahit ako po, araw-araw may pagtitiis. Ano pong pagtitiis yun? Sinusunod mo kung ano yung gusto mo. Na hindi dapat. So nasingit ko po ito. 1 John 1:9. So kung matatandaan niyo po, saan po ito kabilang na assurance? Forgiveness. Opo. Sabi ko nga, ano ba yung mga pagtitiis po natin? Marami po tayong mga bagay na ginagawa, kahit si Apostol Pablo na sabi nga, ito yung ginagawa ko na hindi dapat, pero ito yung nagagawa ko.
Kung ano yung dapat kong gawin, pero hindi ko naman nagagawa. Pero yung pagtitiis muna, yung kahit mahirap, ginagawa po natin. Alang-alang kay Kristo. Kasi po, siya po yung good example, perfect example ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Po. So kung bakit ko po ito nasingit, sabi ko nga, kung merong mga pagtitiis yung ating mga buhay at kung minsan di po tayo nakakasunod sa Diyos, sabi po dito, yung kapatawaran ng ating Ama, laging nandyan. Every time po na magkakaroon po tayo ng struggle, lalong-lalo na sa pagsunod sa Kanya. So, sabi po dito, once na tayo po ay nag-confess sa Diyos, dahil, sabi nga po, nagkakaroon pa rin, ako po, meron po ako minsan na yung nagigilty ka kapag hindi mo nagawa yung isang bagay, lalong-lalo na kung kinakailangan. So, eto po, sabi po dito, kung i-confess mo, sabihin mo na, Father, hindi ko nagawa to kasi ganito, ganyan, ganun. So, sabi nga ng Diyos, start anew. Diba? Linis na tayo ng Diyos sa ating mga karumihan. Kumbaga, pinatawa na po yung ating mga kasalanan. So, may connection po ito dun sa title po natin. Kaya, sabi nga po, siguro po, ito lang yung way. At sure po ako na ito yung way na kapag may mga bagay na nahihirapan po tayo, sabi, Father, sorry kasi nakikita ko yung sarili ko na wala akong kakayanan. Kaya ako po nasama tong verse po na to na yung kapatawaran ng ating Ama, lagi pong handa para po sa atin. Po. And then, basahin po natin ito. Hebreo 10 hanggang 12. Basahin nga po natin, sabay-sabay. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyon ay sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Purihin po ang kanyang mga salita. So dito po sinabi po na yung ginawa ni Jesus, nakabayaran ng ating mga kasalanan, dahil sa paghahandog po niya ng kanyang sarili, sapat na po yun na kabayaran sa ating mga kasalanan. So ano nga po yung title natin ngayong umaga? Purification. And then, refining. So, dalawa po yung title po natin. Paglilinis o pagdadalisay. Dito po, sinasabi po ng Biblia na ano man yung kasalanan na ginawa po natin noon, ngayon, o sa mga susunod pa, si Jesus, yung inalay niyang buhay, sapat na po yun para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero sa verse 11 po, sinasabi po dito na may mga handog na hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Pero yung ginawang paghahandog ni Jesus, ano po ba yung handog niya? Buhay. Ano po? So yun po yun, sabi nga, sapat na para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin po nun, kailangan pa po ba nating maghandog uli para sa kabayaran ng ating mga kasalanan? Hindi na. Ano po? Tapos na po. Bayad na po yung ating mga kasalanan. Kaya ako po nasabi kanina, minsan nagigilty po ako. So hindi po natin kailangang magilty. Hindi dahil para maging makapal yung mukha natin na gumawa tayo ng kasalanan, tapos parang wala lang. Hindi po ganon. Kung bakit po ito nasabi yon dahil pinaalala po ng Diyos na bakit ka pa nag-aalala sa mga bagay na ako nga hindi ko na naaalala pa. Dahil ang Diyos po, pag umara po tayo, sabi ko nga, wala po siyang ibang nakikita sa atin. Alam niyo po ba kung ano? Yung Kristo na tinanggap po natin. Dahil si Kristo nga po, yung naging alay para sa kasalanan po natin. Kaya naman, malayang-malaya po tayong nakakalapit sa Diyos, malayang-malaya po tayong nakakapag-usap sa Diyos at nararanasan po natin yung kanyang kadakilaan. Ano po? Ayan.
Sabi nga po, pag sinabing paglilinis, tinanggal niya na po yung lahat ng ating karumihan or kasalanan. So, pag-aalis ng mga bagay na hindi ka nais-nais, so pinabalal na po tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, tayo po yun. Tayo po yung binayaran para po sabi nga, maging karapat-dapat para sa Diyos. No po? So, bawat isa po sa atin, dumaan po tayo doon sa tinatawag na lumang pagkatao. So, lahat po tayo, nakagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa Diyos. So noon po, hindi pa natin nauunawaan na yung mga ginagawa pala natin ay ayaw ng Diyos. Kasi nga hindi pa po natin siya nakikilala. Na po. Kung ikaw ay hindi ka pa nakakakilala sa Diyos, lagi mong ginagawa yung mga bagay na alam mong tama lang. Tama po ba? Pero kapag ikaw ay anak na ng Diyos at nakilala mo na si Jesus, doon mo nalalaman na mali pala yung mga bagay na pinamumuhay mo noon, nung di mo pa siya nakikilala. Na po. So, dito po, bilang anak ng Diyos, importante po yung conviction na ikaw, bilang anak, bayad na yung mga kasalanan, tapos na, pinatawad ka na ng Diyos, ano man yung mga ginawa mong pagkakamali o yung mga pagkukulang mo po. So, every time na lalapit tayo sa Diyos, meron po tayong tinatawag na confidence or conviction, lakas ng loob para humarap sa Kanya. Po. So, hindi dahil alam mo na bayad na yung mga kasalanan mo, pero dahil alam mo na nabubuhay ka na sa habag ng Diyos. Po. So, lahat po tayo nasa ilalim na po ng habag ng Diyos. Na po. Kaya naman, lahat po tayo, pag humarap sa Diyos, ano po yung nakikita natin? Kawangis at katulad po natin. Na po. So pagharap mo sa salamin, although may nakikita ka pang konti, pero alam mo, may pag-asa, one day, magiging magkamukhang magkamukha kayo. Na po. So next, Marcos 9:49. Ano nga po ulit yung title natin? Purification, Refining. So, ito na po yung verse. Kumbaga, nag-review lang po tayo ng konti tungkol sa sufferings na pinagdadaanan po natin. Na po. So, basahin po natin ng malakas at sabay-sabay. Marcos 9:49. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. So kung mapapansin niyo po, itong scripture po na to, meron pong parang open and close na nakalagay at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. So, meron nga pong mga scripture o sabi nga, sinalin na aklat ng Biblia na wala po ito. Pero yung nabasa ko po ito, meron pong kasamang ganyan. Pero may nakanote po doon na sa iba nga pong libro o aklat ng Biblia, wala po yan. Di po yan nakalagay. Na po. So, refine. Nandun po tayo sa tinatawag na proseso ng ating buhay. O, pagdadalisay. So, ang ibig sabihin po ng pagdadalisay o refine, basahin nga po natin, implies an intense fire-based purification process. Sa Tagalog po, pagdadalisay sa pamamagitan ng apoy, pagpapabuti ng isang bagay sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago o pag-aalis ng mga depekto upang mas maging maayos o tumpak. Pag-aalis ng mga hindi ka nais-nais, dalisay, pure ang isang bagay. Po. So kung titingnan po natin, hindi ko po nabigyan ng mas malalim na kahulugan itong intense fire-based purification. Pag sinabi pong intense, sa Tagalog, talaga pong ito ay matindi. Tama po ba? Matindi na init ng apoy. O yung apoy, matinding apoy. Gaano po kaya yung matinding apoy? Gaano po kaya yung Fahrenheit na yun? So sabi po sa binasa po natin,
yung tindi na yon, kaya niyang ano po, baguhin ang isang bagay. Ano po? At ano pa po, alisin niya yung mga mapanganib na sangkap sa isang bagay upang maging ano po ito, dalisay. Pag sabi pong dalisay, 100% wala na po yung halo. Tama po ba? Wala na. Tingnan po natin itong picture. Hindi po, yung kulay kasi kulay yellow. Pero alam niyo naman po yung kulay ng apoy, di ba po? Kung mapapansin niyo po, dito na lang sa, ano natin, yung apoy po na yan ay naglalagablab. Kung nasa harapan mo yan, ngayon, ano po kaya yung mararamdaman? Napakainit. Tama po ba? Pero sabi po dito sa binasa natin, na scripture, ano po ang sabi? Bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Gaano po kaya kasakit ang dumaan sa ganito pong klase ng proseso ng pagpapadalisay. Sabi nga, yung kakarampot o kamaliit na apoy, kapag yung kamay mo, naidampi mo lang, ano sabi mo, aray ko, masakit na agad. Tama po ba? Paano pa kaya kung yung buong mong katawan ay idaan sa apoy? Gaano po kaya kasakit yun? Wala po nakakalam. Siyempre, wala pa naman po nakakaranas sa atin na po. O di ba na lang po yung na-cremate? Kaso wala naman na pong buhay yun. So hindi na po yun magre-reklamo. So kung buhay po pala, magre-reklamo. Sabi ko nga, sa maliit pa lang, aray ko. Paano po kaya yung ganito na kalakas o intense, katindi na apoy na halimbawa, yung buhay po natin ay idadaan. So, paano po ba yung ating buhay ay mababago? Yung proseso na ito ay sabi nga, dadaan sa ating buhay or magaganap sa ating buhay para magkaroon ng tinatawag na pagbabago, paglilinis o pagdadalisay. Basahin po natin. Basahin po natin. Ready na po ba? Gising na po ba ang lahat? Amen. Basahin po natin. Ready, get set, go. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Nagkatipon-tipon silang... Sandali. Ang naririnig ko na po nagbabasa yun nandito. Yung nandito po ba? Ay, yung nandito po ba kayo? O baka tulog na. Wala salamin? Ako po, patay. Sige po, basahin po natin muli. Ready, get set, go. Ang pagdating ng Espiritu Santo, nakakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at naputo nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Purihin po ang kanyang mga salita. So ito po yung, paano po yung pagproseso o pagdalisay sa ating buhay. Baka po na hindi pala ako dadaan dun sa apoy na yon. Pero yung apoy na sinasabi po pala ay yung tinatawag na pagtanggap po natin sa banal na Espiritu o yung pagdating ng Espiritu sa ating buhay. Ano po yung senaryo? Tingnan po natin yung realidad. Kumuha lang po ako ng konting picture kay Google. Ayan. Ano po ang sabi? Yung malakas na ugong, nag-produce po siya, may dumating ng mga bumagsak na mga dilang apoy. Yung mapapasa mo, yung kagaya nung nasa scripture, yung manop lang po ako, para ma-imagine po natin kung paano po yun. And then after po niyan, sabi po, napuspos po sila ng banal na espiritu at nagsalita sa iba't ibang wika. So sino pa po ba sa atin yung hindi pa tumanggap o sa palagay ninyo hindi pa kayo napuspos ng banal na espiritu? Kasi meron po siyang sign. Ano po sabi? Nagsalita sa iba't ibang wika. So ibig sabihin po pala, mahalaga rin po na matanggap natin o mapuspos po tayo ng banal na espiritu. Bakit po kaya?
Ano po yung halaga ng banal na Espiritu sa ating buhay? Malaki po. Yung role niya sa buhay po natin. So kung sino pa po yung hindi nakatanggap o hindi pa sa palagay nila na puspos ng banal na Espiritu? So tayo po nakakaalam. Nakatanggap na po ba tayo o hindi? Sabi ko, gaano po ba kahalaga yung Holy Spirit o yung pagtanggap natin sa banal na Espiritu? Basahin nga po natin, ano po yung sabi dito? Seal, guarantee, promise of God. So, tatak, sigurado, pinangako ng Diyos. Ito po yung sinasabi ni Jesus na bago po siya umakyat sa langit, sabi niya po sa mga disipulo niya, huwag mo na kayo umalis dito. Antayin ninyo yung ipapadala kong counselor na tinatawag. At sabi po dito, ito po, review na lang po ito. Ito po yung tatak natin bilang anak ng Diyos. At pag sinabing guarantee, ito po yung tinatawag na kasiguraduhan o selyo ng ating pagiging anak. O tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos. At sabi nga po, ito po ay ipinangako ng Diyos sa atin. Ipinangako ni Jesus sa atin. Kahit po, doon sa Matthew 11, meron po doon nakalagay, di ba? Yung mga magulang, nagbibigay ng mabubuting regalo para sa mga anak. Kahit na sila ay masasama or nakakagawa ng masama. Gaano pa kaya yung ating Ama na nasa langit na walang bahid ng anumang karumihan? Bibigay niya po sa atin yung mabubuting bagay. So sa ibang book po, katulad ni Marcos, ni Lucas, mayroon po din yung another na, sabi nga po, pakahulugan. At sinabi na po doon na yung mabubuting bagay, ang tinutukoy po doon ay ang banal na Espiritu. So, gaano po ba kabuti na tayo ay mapuspos o gaano kahalaga na tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu? So, sabi po kanina, pagbabago. Pag-aalis ng mga bagay na hindi kanais. Kung babalikan po natin yung mga mensahe ni Pastor, nandun po yung mga bagay na sabi nga po ay kung ano yung ginagawa natin sa old flesh natin. So pinapaalala na hindi tayo dapat sumunod po, dun sa mga bagay po na yun. So sabi po dito sa Galatia 5, kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay sa kapangyarihan ng Espiritu. So wala pong ibang daan kung paano po yung ating buhay ay mapapabuti, malilinis, o kaya naman ay magiging matuwid. Maliban na lamang kung tayo po talaga ay mapuspos. So, ganun po kahalaga yung tinatawag na Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Sapagkat, sabi nga po, yung pagbabago, doon po magaganap o doon mangyayari, doon makikita kapag po tayo ay napuspos na. So marami pong paraan kung paano po, sabi nga, maging ganap ang isang anak ng Diyos. Sabi nga, tayo pong lahat nakakapakinig ng kanyang mga salita, tayo pong lahat natututunan natin dito sa ating sambahayan kung ano yung mga paraan o daan kung paano po tayo maging perpekto o maging ganap na po. So, kung susunod po tayo, sabi po dyan, na po, yun lang naman po talaga yung magiging way para po tayo maging ganap. Yung proseso po ng paglago po natin, marami po tayong pagdadaanan at pinagdadaanan na sa kasalukuyan. Na po. Pero, kung paano, sabi nga, mangyayari yung kalooban ng Diyos para sa atin, yun ay ang sumunod po tayo sa Kanya. Ano po? So, Galatia 5:16, sabi po dito, basahin nga po natin, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kung saan, totoo po, na kapag sumunod po tayo sa Diyos, hindi po natin mabibigyan ng pagkakataon yung ating lumang pagkatao. Dahil kapag sumunod ka sa Diyos, ang natatanong lang naman po natin, kung ano yung mga
gawi ng Diyos at kung ano lang yung mga dinadaanan ni Jesus ng mga former na believers, yun lang po yung ating gagawin o yun lang po yung ating susundan. Tama po ba? Tama po yun. Kapag tayo po'y sumunod sa Diyos, wala po tayong ibang tinatanaw, kundi kung ano yung direksyon patungo sa Diyos. Ano po ba yun? Mabuti. Lahat po na yun ay walang halong, sabi nga po, karumihan. Although, may mga bagay na pwedeng makagulo po sa atin habang dumadaan po tayo papunta sa Diyos, pero yun po parang, wala, titingnan lang po natin. Kasi once sumunod po tayo sa Diyos, focus po ang ibig sabihin no. Nakapokus po tayo kung ano yung gusto niya o kung ano po yung nais niya. Ano po? So, mamuhay po tayo ayon sa Espiritu, sabi po dito. And then, makikita po natin, ano po yung bunga ng Espiritu kapag tayo po ay nakatanggap o pag tayo po ay napupuspos ng banal na Espiritu. So, basahin nga po natin. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinuhunan, at pagpipigil sa sarili. So ito po yung mga bunga ng banal na Espiritu. So sa buhay po natin, mahalaga po na tayo ay mapuspos para po tayo ay makapamunga. Ano po? And then, tingnan naman po natin kung ano naman yung mga bunga ng laman. Basahin po natin. Hindi may kakaila ang magawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po yung realidad. Sabi nga po, bunga ng Espiritu o bunga ng laman. Yun po yun. Yung dalawa po na yan. Yan po yung mga bunga. Ano po. So, bilang mga anak, ano po bang bunga dapat meron po tayo? Siyempre po ito. Ito po yung tinatawag na image ng Diyos. Na po. So ito po yung kung ano yung katangian na meron ng ating Ama. Meron ang mga naunang sumampalataya kay Jesus. Lalong-lalo na si Jesus. Na po. So bilang mga anak, alin na po ba dyan? Yung dumaloy sa ating buhay at naia-apply na po natin. O konti pa lang po ito. Marami pa po yan. Na po. And then, ano naman po dito? Bunga ng laman. Yung mga bagay na naitakwil na natin, natanggal na po natin sa ating buhay. Mas marami po ito kaysa sa una nating binasa. Tingnan niyo po. Ganyan po kasama ang lumang pagkatao pala ng isang tao. Na po. Pero, sabi nga po, na-cover po yan ng grace ng Diyos. Po. At kaya naman ngayon po, yung ating sabi nga, pagdadalisay. O, umaga, binasa po natin na unti-unti, binabago po tayo ng Diyos mula doon sa luma natin. Hindi pa po natin kasi masasabi na perfect na po ba tayo ngayon? O yun, minsan din, di ba, si Satan lagi pa, kanina lang, sinungitan mo yung kapitbahay mo. O kaya naman, kanina lang, nagdamot ka. Ganun, si Satan, di ba? Pero ano po yun? Sabi nga ni Sister De, ito gusto-gusto ko kay Sister De, pagka tinetestify niya po sa amin, pag pinaalala ni Satan yung kasalanan kanina nga, ganito, ganyan, ganon, sasabihin niya, ay salamat, pinaalala mo. Maihingi ko yan ng tawad sa aking Ama. So huwag na po tayong mag-guilty. Si Satanas po, yun talaga ang trabaho niya. Lagi po tayong dayain, nakawig yung ating pagkakilala na tayo po yung pinalaya na mula sa ating mga kasalanan. Po. Pero, si Satan, masipag po yan, na alisin tayo doon sa direksyon ng buhay na inilaan po sa atin ng Ama. Po. Yan. So, hindi po para sabihin na ito yung ginagawa natin o ito yung pinamumuhay natin, kundi alamin lamang po natin
Sabi nga, ito po ay parte ng pagtutuwid ng ating Ama. Alam mo kung ano yung tama, alam mo kung ano yung mali. So bilang mga anak, wala naman pong ibang magtutuwid sa atin. Baka kapitbahay po ba? Nakakahiya naman po kung kapitbahay pa ang magtutuwid sa mga anak natin, personally na po. Siyempre tayo bilang magulang, tayo mismo, sa loob pa lang ng tahanan, tinuturuan na po natin sila kung ano ang tama. Amen po? So, dito naman po may hashtag po dyan. At bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Opo. So, yun nga po yung sinabi ko kanina sa scripture na binasa po natin na tayo pong lahat ay dadaan sa apoy upang dalisayin. Tapos nakalagay po sa baba itong scripture po na ito. Natanong ko ano po ba yun? Siyempre po, yung asin, alam nyo naman, gamit na gamit po yan. Tama po ba? Gamit na gamit po talaga ang asin. Sabi nga, kung may kanin ka at tubig, lagyan mo lang ng asin, busog ka na. Hindi na po nakaranas na makakain po ng ganon. Ay, healthy po yun. Walang halong kain na anong chemical. Ayan. So, sabi po dito, may simbolo po ang asin. Basahin nga po natin. Permanence. Hindi babago. Babasahin ko po yung English, kayo po yung Tagalog. Permanence. Loyalty. Preservation against decay and value. Purity. Ito po, maintenance of holiness. So alam niyo po yan. Sabi, pagpapanatili ng ating kabanalan. Flavoring. So kung walang lasa, lalagyan ng lasa, di ba po, magkakaroon. Ito po, last, consecrated identity. So basahin nga po natin nasa baba. Kunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat na muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin. So yan po, Marcos 9 verse 50. Yan po yung scripture po na nakalagay. So, sabi nga po, asin. Ano po yung simbolo? Makikita po natin dyan. Ginagamit po siya para halimbawa, di ba? Yung isang bagay, lalo na sa pagkain. Ang asin po kasi ay para ma-preserve yung pagkain. Hindi po mabubulok or masisira. Di ba? So, pwede niyo po hanapin sa Google. Hindi ako sa Google ko po hinanap to kasi siyempre ang asin po alam ko lang panlagay sa luto pampalasa ng pagkain. Pero po pala sa Biblia, may maganda po pala siyang kahulugan. Kung titingnan po natin, nabasa na po natin yan Sabi nga, magiging asin kayo. Alam niyo po yon. Pero ang totoo, hindi ko pa po siya lubos na naunawaan. Pero ibig sabihin po pala ito ay parang mampanatili yung ating Ano po? Namubulong, hindi ko maintindihan. Mapapanatili yung ating identity. Yung ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Para ganun po pala yung asin Sabi nga po sa scripture, ang asin ng banal na espiritu. Hindi ko na po nalagay pero nabasa niyo na po siguro yon. Kalakip po siya. So kung tumanggap po tayo sa Holy Spirit, ano nga po yung ginawa niya sa buhay natin? Tatak o selyo ng ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. So ibig sabihin po nun, walang sino man ang pwedeng makapagpabago o sino po tayo. So yung asin po na yan, sabi nga, may magandang katangian. Sabi po, taglayin mo yung katangian ng isang asin. Para saan? Hindi mabulok kung ano yung meron po tayo. Mapanatili po natin kung ano yung meron po tayo bilang mga anak ng Diyos. Sa pananampalataya na lang po. Ang pananampalataya po ba natin? Ngayon malakas, bukas hindi. Ganon.
Yung paniniwala po ba natin, ngayon di tayo naniniwala, bukas niniwala tayo? Ganun po ba? Yung ugali natin bilang mga anak? Hindi po, di ba? Kung ano yung paniniwala ko, ano yung pananampalataya, pinanghahawakan po natin yan hanggang sa huli. Ganun po natin panatilihin yung pagkakilanlan na meron po tayo. Nagsisinungaling po ba ang salita ng Diyos? Hindi po. Tapat po ang salita ng ating Ama. So sa baba, sabi po dito, consecrated identity, itinalaga. So walang sino man po ang pwedeng mag-alis niyan o magtanggal niyan sa atin. Ano po? So maintenance of holiness. Mapanatili, mapangalagaan yung ating kabanalan. Ano po? And then sabi po sa pinakababa, Marcos 9:50, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa nga ito mapapaalat na muli? Actually, gusto ko nga po ito experiment kasi may ginagamit po kaming asin na nabibili po natin sa mga tindahan. Yun po kasi pag matagal na, nababasa po yun, di ba? Tapos nawawalan na po siya ng alat. Tama po ba? Nakagamit na po kayo, yung rock salt. Pero may asin po kasi na nagpapabili po ako sa Ilocos pa po yata yun o Bicol. Kahit matagal na, never po talagang nagbasa. Kung ano po siya, sa simula nung binili ko, hanggang sa maubos po namin, ganun pa din siya. Ay, tanongin niyo po si nanay ko, tatay ko, kasi binigyan ko po sila. So po, ganun po yung consistency niya. Never po nagbago. So, naisip ko tuloy, peke ba itong asin ito? Nagtutubig. Pero ang gusto ko experiment do, kung nagtubig siya, kung painitin ko kaya ulit siya, babalik kaya yung alat niya. So, ano nga pong title natin? Refining. So, ito po yung proseso ng paglago po ng ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Ito po. Dadaan po tayo sa apoy upang dalisayin. Ano po sabi dyan? Basahin nga po natin ng malakas. Hanggang Amen po ba? So, unti-unti po, binabago po ng Diyos ang ating buhay. At kapag po kayo ay sumunod sa Kanya, sa kahit na anumang paraan, nag-usap ka muna si Sister J dyan Sister J, nakikita natin yung sarili natin, hindi pa po tayo perfecto. Tama po ba? Pero, sabi nga po, every time na gagawa po tayo para sa Diyos, susundin po natin siya. Sabi ko nga, nakakaramdam ako ng kapayapaan. At, sabi nga po, every time na susunod ka, that's perfect. Nagets niyo po? Every time na susunod ka sa Ama, perfect po yun. Halimbawa na lang po, yung pagpapatawad. Yan po ang pinakamahirap na, sabi nga, bilang mga anak ng Diyos ay gawin. Siyempre, sasabihin niya, naku, siya naman yung ba't ako yung ginatawad sa kanya? Siya naman yung may kasalanan doon. Sinisipa, no? Pero ang katotohanan po niyan, once na ginawa mo yun, sumunod ka kung ano yung nais ng Ama. Masasabi po natin na perpekto po yun. Doon po tayo nagiging perpekto kapag sumunod po tayo sa Kanya. Hindi man po natin makita yung sarili natin na mula ulo hanggang talampakan ay perfect sa salita, sa gawa, sa isip, sa aksyon. Pero one day, katulad po nito, ano po yan, nakikita nyo? Tabak or itak po yan. So, paano po ba yan ginagawa? Dinadaan sa apoy. Mula doon sa halimbawa, wala pa siyang hulma, para lang siyang bakal na simple lang, tas iba ang kulay, di ba? Parang dark gray, ganun. Pero once na yan po ay ginawa ng tabak. Yung proseso, nakita niyo po, yung word na matibay, ano pa?
Meron na po siyang pangalan, tabak na po siya, hindi lang siya bakal noon. No po. So, ganun din naman po yung ating buhay, yung proseso natin. No? Pinapatibay yung ating buhay. Kaya naman, sa una, ang hirap magpatawad, pero kung ulit-ulit mo na nagagawa, nagiging madali na po yan. Tama po ba? So, sa una, mahirap, sumunod sa Diyos, gumising ng maaga para magsimba. Pero kung lagi mo nang ginagawa yan, kayo na po ang makakapagsabi kung ano yung resulta ng pagsunod po ninyo sa Diyos. Tama po ba? Opo. Konti na lang po. So, papatibayin po yung ating pananampalataya. So, mula sa grow, we will suffer, pagdadalisay ng ating buhay at pagtitibayin ang ating pananampalataya. So, ano po dapat natin gawin? Ito po, basahin po natin ng malakas. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay ng gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Agree po ba kayo? Kailangan nyo po umagree para hindi po tayo mapag-iwanan. Ano po? Tama po ba? Sabay-sabay po tayo lumakad, palapit sa Diyos at dala-dala kung ano yung ating yung ating identity bilang mga anak ng Diyos. Ano po? Marami pong pagsubok pang darating, hindi po natin alam. Ako po siguro, masasabi ko po, hindi ko pa po masabi. Siguro dahil yan po yung present 2024 po. Yun po yung parang napakadami kong pinagdaanan. Pero gano'n pa man, nakita ko po kung gaano kabuti ang Diyos. Last year po, maaluwan na eh. Mas okay po. Ewan ko lang po ngayong taon. Nakita niyo naman, tumaas na ang krudo. Buti na wala tayong sasakyan. Kaso tataas naman po ang pamasahe. So good luck po sa ating lahat. Sabi nga, God will provide para po sa atin. Ganun po katapat ang ating Ama. Ano po? So sabi po dito, huwag po tayong mawala ng pananampalataya sa Diyos. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang pananampalataya po ba natin ngayon, bukas, magkaiba? Hindi po, habang tumatagal nga po, dapat nagle-level up or mas lumalaki or tumataas yung ating pananalig sa Diyos. Tama po ba? Sa every time na mararanasan po natin yung mga tinatawag na pagsubok, mas lalo po nating nakikilala ang Diyos kung paano po siya kumikilos sa ating buhay. So, kailangan po nating magtiis. Bakit po? Siyempre po, hindi naman po pwede na si Jesus lang yung magtiis. Kung dadaan po tayo sa kaparehas na daan na dinadaanan po niya. Tama po ba? So, kalakip po yun. Pero dapat, habang dumadaan po tayo, ano po yung personality ni Jesus? Ano? May lakad habang pasan-pasan niya yung krus at tanaw-tanaw niya na doon siya ipapako at makikita po niya na tayo po ay maliligtas or ililigtas niya dahil sa kanyang ginawa. Next. So basahin pa po natin ito. Sapagkat ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Purihin po ang kanyang mga salita. Amen po? So sabi nga po, nangako po ang Diyos sa atin. Sa'yo, nangako ang ating Ama. Pero ganun pa man, sabi nga kailangan nating makihati kung ano man yung kahirapan o pagdurusa ni Kristo. Pero sabi ko nga po, ano po yung dapat nating daladala? Kagalakan. Habang tayo po yung dumadaan dyan. Sabi po dito, panatilihin yung ating pananampalataya at mamuhay tayo ayon sa Espiritu.
Para po ito saan? Ayan po, pagdadalisay ng ating pananampalataya, ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Opo. So, napakahalaga po ba ng banal na spirito? Opo, ang laki po ng role niya sa buhay po natin. Bakit? Sabi nga, siya po yung magpapabanal sa atin. Tama po ba? So, lahat po tayo dapat pala mas naisin talaga natin. Katulad ng inaawit natin kanina, mapuspos tayo. Kasi parang yun lang talaga yung moment na hindi lang malakas, kundi nabibigyan natin ng kagalakan o kaluguran yung ating Ama. At kung paano natin magagawa yung kanyang kalooban, kung wala yung banal na spirito sa buhay po natin, ang hirap po eh. Kasi hindi naman po tayo gagalaw ayon sa sarili lang natin, kundi ayon sa kung ano yung nais ng Diyos. Ano ba pong tawag sa Holy Spirit? Great Counselor. Diba? Minsan sa buhay po natin, may nagsasabi sa'yo na gawin mo to, huwag mong gawin to. Meron po talaga tayong dalawang. Yung nakikita niyo po sa palabas na TV, ng mga nanonood, nandito si Satan sa kabila, yung anghel nandito sa kabila. So, ano po yung susundin natin? O yung ating ipapamuhay? So, ngayon po, naunawaan po natin kung gaano kahalaga yung mapuspos ng banal na spirito. Kaya, naisin po natin yun na mas mapuspos pa po tayo para hindi na po natin mabigyan ng pagkakataon si Satan na gamitin anumang parte ng katawan po natin. Kasi yun po yung sinabi sa mga nakaraang scripture. Pwedeng sa bibig, sa mata, sa isip, sa tenga, sa kamay, sa paa. Hindi po natin alam. Diba po? So, yun lamang po, purihin po ang kanyang mga salita. Ano nga po ulit yung title? Refining. So, wala naman pong hindi masakit kung dadaan talaga tayo sa apoy. Pero ganun pa man, ang banal na spirito po, magpapalakas po sa atin para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng pagsubok. Amen po. So, tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Ang sabi po sa atin, come into the room. Kung paano po natin maitatanggi yung ating pagsasama. Kailangan po natin i-encounter ang Diyos. Kung paano po natin mapapalakas yung buhay spiritual po natin. Kailangan po natin makaniig ang Diyos. Pero hindi lamang po sa oras na to o sa araw ng linggo. Ibig sabihin po ng encountering with God is anumang oras, anumang araw, anumang sitwasyon ng buhay po. So, inaanyahan ko po kayo lahat. Pasalamatan po natin ang ating Ama. At hingin po natin sa Kanya na sa lahat ng panahon, segundo at oras po ng ating buhay, mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. Para hindi po tayo makapagbigay ng daan na masunod kung ano yung takbo ng mundo, kung ano yung ginagawa ng mga pangkaraniwang tao. So alam po ng ating Ama yung kalagayan po natin. Pero hindi po yun mahalaga. Dahil kung ano po yung plano ng ating Ama, yun pa rin po ang sige po, sabay-sabay po tayong sumigaw ng hallelujah at pasalamatan po natin siya. Higit natin sa ating Ama. Father, more of you. Fill us. Rejoice in you. Sumigaw po tayo ng hallelujah. Hallelujah!
magandang umaga po. Kanina po habang nagpipreach po si Sister Rose, tinatanong ko po ang Diyos, sino yung mga buhay na, di ba po yung title po, ano nga po yung title? Pagdadalisay. Alam niyo po kung anong sinabi ng Diyos? Dumaan sila sa deny, suffering, lahat yung disiplina. Sino pa bang buhay na naalala po natin? Si Abraham. Alala niyo po? Si Abraham, sabi ng Diyos kanina ating Ama. Dumaan lahat yung kanyang buhay at meron siyang tatawag na testing. Na dumaan pa ba si Abraham na testing? Oo, di ba? Dumaan po siya. Dininay niya yung kanyang sarili at siya ay naghirap nung sabihin ng Diyos na patayin mo yung iyong anak. At sino pa po? Si Job. Kung nagbabasa po tayo ng Bible, si Job, ganun din yung kanyang sitwasyon na wala na lahat. At ganun din sino? Si Apostol Pablo. Imposible po ba na tayo ay magiging katulad nila? Mga tao din po sila. Mga anak din po sila ng Diyos. Kaya nga po, sinabi ng Ama, yung pagiging perfect, mangyayari po yan sa mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Bakit? Maghanda po tayo. Nag-uumpisa na po ang Diyos na dadalisayin tayo. Dadaan po tayo dyan. Sabi nga po, proseso po yan. Alam po ka necessary forgiveness. Ang hirap pong magpatawad. Pero dahil meron tayong pag-ibig ng kapatawaran, gagawin po natin yan. Bakit? Kasi pinatawad po tayo ng Ama. Hindi lang tayo pinatawad. Yung kapatawaran na yan, sinamahan po ng Ama ng pag-ibig. Kaya hindi po imposible na nalago yung ating mga buhay. At sabi nga po, magsikap po tayo, magtiyaga po tayo, pag sumikapan po natin. Hindi po mahalaga kung ano tayo, kundi yung ating pananampalataya. Tayuan po natin yung ating value na tawag na pagiging anak ng Diyos. So, gawin lang po natin kung ano yung kalooban ng Diyos. So, yun lang po. Sige po, announcement po. Yung ating pong Lord's Service ay nagsisimula po ng alas 8. So, ganun din naman po paalala. Wag po tayong malate. Kung tayo pa ipupunta sa handaan ng mga yung mga may dugong bughaw na tao, malate po ba tayo? Siyempre, gaano pa kaya yung ating Amang Diyos na nasa langit? Dapat po, mas maaga po tayo sa alas 8. Wala pang alas 8, dapat nandito na po tayo. Agahan po natin. So, pagkatapos mo yan, meron pong gawain yung ating mga maliit na mga bata. So, hindi pa po. Meron po tayong morning prayer. So, dito po sa umaga, 6:30 po yan, nagsisimula po yung ating mga pananalangin. So, Wednesday prayer meeting, meron nan po tayo. So, sa Miyerkules, alas 3 po yan. So, sama-sama po tayong mananalangin. Yung mga may prayer request, matin po tayo ng Wednesday prayer meeting. Pagkatapos po niyan, meron po tayong gawain para sa ating maliliit na mga bata, yung LK po natin, alas 10:30 po magsisimula po sila. At pagkatapos po, meron pong gawain yung ating mga youth. Youth, meron ba kayong gawain? Meron po mamaya po yan, 1:30 po. So, mga kadalagan at kabinataan. So, yung ating pong encountering with God, so sa darating po na Friday, sabi nga, every last Friday, so next week pa po yon. So, every last Friday of the month po tayo, 7:30 po tayo nagsisimula. So, nagpapasalamat po kami sa nagdadala ng isang dakot na bigas at ganun din naman po, kung hindi pa po tayo nagdala, magdala na po tayo. Para po yan sa ating mga kapatid na nangailangan. So, kung meron pa pong hindi alam kung nasaan po yung cell group niya, sino pa po yung hindi alam kung saan yung cell group niya? Meron po ba? Yung cell group po ng phase 2, phase 1, hawak po ni Queenie at ni April. So, yung phase 3 po kay Clarissa, saka sa akin, saka sa Sister Sarah. So, meron pa po bang hindi alam kung saan yung cell group nila? Meron po, wala na po, alam na po lahat. Yung mga malayo po dito sa pabahay,
Attorney, Sister ang Family, Angeles, Ubos. So lahat po yung mga malayo, ambulante. So, ano ko po sa inyo kung kailan yung cell group kasi malayo po kayo. So, pag-uusapan po namin kung kailan. So, meron naman po kayong cell group. Pero, tayo-tayo lang yung mag-cell group. Wala po kayong member. Kami lang po yung member ninyo. Kami po yung pupunta sa mga bahay-bahay ninyo dahil kayo po ay nasa malayong lugar. So, every month, meron po kayong cell group. So, mag-schedule lang po tayo. Sige po, kung wala na po, alam na po lahat ng cell group. Lahat po ng cell group Webes. Mula po kay Clarissa, kay Queenie, kay April, Thursday po sila. Sa amin po ay Friday. So, yun lang po. Webes din po pala. So, Webes kay Nanay Crescencia. So, sige po, maraming salamat po. See you po next Lord's Day.